pero tinalikuran. Masakit, nakapanghihina, nakakatakot at unting-unting nawawala ang pag-asa. Ngunit baliktarin naman natin. Ilang beses ka nang nagsarado ng pinto para sa iyong kapwa. Nagdamot at tumalikod sa mga taong nanghihingi ng iyong awa. Tumikit at nagwalang bahala. Ngayon ay may kakatok muli. Handa ba natin silang pabuksan at patuloyin? Abangan po natin ang ating panunuluyan sa Disyembre 24. Magandang gabi po sa ating lahat. Hindi iniinda ang antok. Mahalagang magsakripisyo upang mapatingkad ang pagdiriwang. Inilalaan kay Maria ang simbang gabi, tanda ng matinding pagpapahalaga ng Katolikong Pilipino kay Maria at batay sa misa na tinatawag na Misa Rolate. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salulahi. Ang misyon ng simbahan ay sama-samang sumaksi sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Umiiral ang simbahan upang maghatid at magpahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. Ang ating misyon ay sama-samang sumaksi sa pag-ibig ng Diyos sa buong sangkatauhan. Layunin ng sinodong ito na mapag-ibayo, mapalalim at mapalakas ng simbahan ang kanyang misyon ng pagsasabuhay at pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa mga aspeto ng espiritual, panlipunan, pangkabuhayan, politikal, kultural sa buhay ng lahat ng tao, lalo na ang mga mahihirap.
pinababayaan, naaapi at pinagsasamantalahan. Sa pamamagitan nito, nagbubunga ang misyon ng simbahan na maging lebadura at lingkod ng paghahari ng Diyos sa mundo at sa kasaysayan. Ang ating pong pagdiriwang ay pamumunuan nila Reverendo Padre Arwin Izonza ng St. Anthony Parish at Reverend Albert Balbostra ng St. Louis. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magsitayo ang lahat. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo. Mga kapatid, ang tema ng ating pagdiriwang sa gabing ito ay ang awit ng papurit kagalakan ni Maria, ang Magnificat. Si Maria ang tao palaging nasa tono dahil sinusunod niya ang kumpas ng Maestro, ang ating Panginoong Diyos. Sa mga pagkakataon na tayo ay nawawala sa tono, nagagalit, naiinggit, may sama ng loob, at hindi lang nawawala, nagwawala. Manahimik tayo sumandali, suriin ang ating kalooban at sama-sama tayong humingi ng katawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulutan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Papuri
ka namin, sa iyong dakila ating kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, utong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nagkulong sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan ay nasadlak. Ipagkaloob mo ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa mananubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi nalimutan ni Ana ang pangako niya sa Diyos matapos ipagkaloob ang kanyang kahilingang mag-anak. Bilang pasasalamat, inihandog niya si Samuel upang maglingkod sa Panginoon habang buhay. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina, at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dilala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak, at ito po ang ibinigay niya sa akin.
Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo, poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ko sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan, at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlang. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming pagyamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakilan ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit ang mga dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagkagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nidingap niya ang kanyang abang alipin. At mula noon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahing magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Itinuturi po ba natin ang ating sarili na mapalad? Yes. Tama po yan, yes. Ang sagot po sa tanong na iyon ay sinagot din ni Maria sa kanyang awit sa Magnificat. Tinuturing niya mapalad siya. Bakit po natin kailangan ituring na mapalad yung ating sarili? Kasi pag naituring po natin na mapalad po yung ating sarili, nare-recognize po natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Naiisip natin na yung mga bagay na or mga grasya na natanggap natin na hindi galing sa ating sarili kundi galing sa Diyos. May pinanggagalingan yung mga grasyang na yun. Diba? Amidst of the pandemic that we are experiencing right now, mapalad pa rin tayo. Kasi po, andyan yung Diyos. Nakikita natin at nagpapasalamat tayo at nagpupuri tayo sa Diyos kung itinturing natin yung sarili natin na mapalad. So, saan po natin at paano natin makikita yung buhay natin na mapalad? Tingnan po natin, unang-una, mapalad po tayo kasi po buhay po tayo ngayon. Andito po andito po tayo ngayon, nagsa-celebrate ng misa ng simbang gabi. Buhay tayo nakakahinga. Number 2 po, nagsama-sama tayong mga magpamilya. Number 3, may nagmamahalan sa isa't isa, may nakakain po tayo. At kayo na po magdagdag. Marami po tayong mapalad, marami po tayong mga bagay na masasabi natin na mapalad tayo. Kaya ni Maria po, naggalak po siya, inawit niya, kasi ninilayan niya, binalikan niya po yung mga bagay na ginawa sa kanya ng Diyos. Sa ating pong Misa Regalio, sa second to the last Misa Regalio po natin, ngayong Advento, pag-isipan natin, balikan po natin yung mga grasya na binigay ng Diyos sa atin at papurihan po siya. Balikan natin, ika nga sa English, count your blessings. Bilangin po natin, isipin natin yung mga blessings na binigay ng Diyos sa atin. Kahit po hindi man tayo nakatanggap siguro ng 1 milyon, iwan ko lang po sa inyo, sa amin, at saka siguro po, sa akin, hindi ako nakatanggap ng 1 milyon, or maramiang bahay o kotse. Pero nakatanggap naman ako ng maraming pagmamahal sa ibang tao. Sapat na po sa akin yon na is a big blessing na already on my part. Especially po na I'm alone here in Zambales. Kumbaga, wala po akong pamilya dito. Pero yung tinanggap po ako ng mga tao dito sa Zambales ng may pagmamahal, masigit pa po yun sa malaking halaga, sa 1 milyon kunyari. So, count your blessing. Kailangan po lang natin isipin at bilangin na we are blessed, katulad ni Maria. We are blessed. Kasi pag nag-isip tayo na we're blessed, na mapalad po tayo, mapalad din yung may pinagkukuhaan tayo inuhugutan po tayo at yun po yung Diyos. Lumalalim po yung ating paniniwala na ang Diyos ay andyan lagi sa buhay ko. Kaya naging mapalad ako. Hindi naman po ibig sabihin na kailangan po sa malaking halaga makikita yung pagiging mapalad. Sa mga simpleng bagay lang po. Sa ngiti, mapalad po tayo na ngitian tayo, na masaya po tayo. Mapalad po tayo na may bubong po tayo sa bahay natin. Kasi po kung isipin nyo yung mga kapatid natin sa Kabisayaan at sa Mindanao, nawalan po sila ng bubong sa bahay nila because of the Bagyong Odette. Mapalad po tayong nagsalo-salo sa bahay natin. Kasi po yung iba nating mga kababayan na sa evacuation center magpapasko ngayon. Marami po tayong bagay na masasabing mapalad po tayo. Kailangan po lang natin tingnan. Kailangan natin pagnilayan upang po makita natin na andyan yung Diyos. Buhay, nabubuhay sa atin. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos araw-araw. Kaya po, sa mensahe po ni Maria, yung pagkanta ni Maria, kinanta niya po yun kasi napakasaya niya na naging mapalad siya. So, taglayin po natin yung kasiyahan na yun, na yes, mapalad po ako ngayong araw na to. At araw-araw, hindi lang sa ngayon,
sa araw-araw kasi po andyan, parating na yung tagapagligtas ko. Parating na yung Diyos na nagmamahal sa akin. Parating na yung Diyos na sasalba sa akin. Parating na yung Diyos na hinihintay ko na nagbigay sa akin ng lahat ng bagay. Kaya po masasabi na mapalad ako. Kaya po ngayon po, pasalamatan natin ng Diyos at papurihan po natin siya sa lahat po ng grasya na binigay niya sa atin. Dahil napakapalad po natin na meron po tayong Diyos na nagmamahal at andyan para sa atin. Amen. Tumayo po ang lahat. Tulad ng mahal na Birheng Maria, kami nagalak sa mga dakilang bagay na kaloob mo sa amin, Diyos Ama. Amin ngayong inaalay sa iyo ang aming mga panalangin at patuloy na pagpapasalamat sa pagnanais mong kaming maligtas sa pamamagitan ng iyong anak. Ating dalangin at ang ating pong tugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, ibali mo ang iyong habag at paningin sa mga mababang loob at abag. Ikaw nawa ang kanilang maging tanging lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Manalangin, dinggin mo kami. Ama, tulutan mo ng banal na pagkatakot sa iyo ang mga mayayabang, mapang-abuso, mga umuusig at matitigas ang puso, upang sa pamamagitan ng iyong dalisay na pag-ibig, matanto nilang ikay Diyos na lubhang mapagpatawad at mapagmahal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng sapat na lakas upang matularan namin ang mahal na Birheng Maria sa kaniyang kababaang loob at pagiging aba upang maging kalugod-lugod kami sa iyo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng ating mga sponsor ngayong gabi. Mr. and Mrs. Caja and family, Melwin Yongko and family, Angelito Chantenco and family, Alma Castillo and family, Arlene Macalino and family, at Attorney Rachel Macalino. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, ikaw nawa ang maging paghilom ng mga may sakit, pagkain ng mga nagugutom, at tubig ng mga nauuhaw. Patuloy mo kaming biyayaan ng iyong kalingat paggabay. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, pasapitin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming lumisan sa mundong ito. Eliseo Edora Labampa, Esther Aguja Labampa, Elenita Labampa, Maria Teresa Labampa, Maria Cecilia Labampa, Raul Macalino, Tito Bitison, Mario Begosa, Leonardo Chantenco, at Adelaida Pangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, palakasin mo kami sa gitna ng pasakit at bigati at matularan nawa namin ang iyong pagiging bukas palad sa panahon ng aming kaginhawaan. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at pagmamahal upang tulad ni Maria, matanggap namin ganap ang Mesiyas na aming pinanabikan, ang iyong anak at aming Panginoong Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Upang sa pagdiriwang namin ito, kami dinisayin ng pagpapala mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad sa Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin na maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kayo sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinuha kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pangidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol ni San Jose, San Antonio, Santiago, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong manalangin sa Ama sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iparintulot sa tukso, at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanantikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
loob. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Tayo po ay magkakaroon ng ikalawang koneksyon para sa mga kapatid nating nasalanta ng Bagyong Odette. Maraming salamat po. Spirit, soul, is on the
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami ay makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa pagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna tayong lahat at pakinig sa ilang anunsyo. Una po, maraming salamat kay Father Arvin at kay Reverend Albert para po sa pamumuno nila ng ating misa ngayong gabi. Maraming salamat po, Father Albert. Ipinaaabot din po ng Garden of Prayer ang taus-pusong pasasalamat sa ating mga sponsors ngayong gabi. Chantenko, Macalino, Castillo, Caja, Yongko at Barmonia family. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po para sa ating lahat na nakiisa sa pagsusuot po ng kulay pulang damit ngayong gabi. Ito po ay isang kulay na maraming sinisimbolo. Maaaring buhay, pag-ibig, katapangan, at sakripisyo, ngunit maaari rin itong simbolo ng digmaan, karakasan, babala, o di kaya'y matinding emosyon. Sa ngayon, iba-iba man tayo ng pakahulugan sa kulay na pula dahil sa ating nararanasan sa buhay, lagi nating tandaan na ang Diyos ay tapat magpakailanman. At darating din ang panahon na makakaawit na tayo ng ating sariling Magnificat. Kaya naman po bukas, ang ating pong kulay ay brown. Sa December 24 po, bisperas ng Kapaskuhan, ang pagdiriwang po natin ay magsisimula sa ganap na 8 at 30 ng gabi. Ito po ay sisimulan natin sa pamamagitan ng isang paminuluyan na susundan po ng banal na misa sa ganap ng 9 ng gabi. Yun lamang po at maraming salamat. Magsitayo po ang lahat. Ayoko pong magsalita. Dear Ate Char, walang effort si Ogot bukas kulay brown. Diba? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humaya pa yung taglay ng pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.